Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 481, Kabanata 481, Diyos ng kamatayan sa purgatorio. Ito ay sa sandaling yun kung kailan nagulat si Manuel Bennett. Patayin. Ang puting lalaki ay nagpakawala ng malamig na sigaw, lumundag, winuwagayway ang Reaper Sight sa kanyang kamay. Iniwas din ng Death God Phantom sa kanyang katawan ang side sa kamay nito, brutal na hamampas kay Manuel Bennett. Nang makita ang puting lalaki at ang Death God Phantom sa kanyang katawan na nag-iindayog ng kanilang mga side, mabigat nilang pinuputol ito. Nang inag si Manuel Bennett, biglang may gintong anino ng dragon na pumulupot sa kanya, walang katulad na nangingibabaw. Pagkatapos ay pinilipit niya ang isang suntok at pinasabog ito sa langit. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Ang mga dragon ay umungal at umalangaw-ngaw, ang Golden Dragon Illusion ay direktang umungal, humahampas patungo sa kalangitan. Sa isang iglap. Boom! Umalangaw-ngaw ang tunog ng epektong nanginginig sa lupa, kumalat ng ilang kilometro. Wala pang isang minutong banggaan. Dumagundong. Sumunod din ang nakakatakot na pagsabog, parang kulog na dumadagandong, nakakakilabot at nakakakilabot. Ang mga slab ng bato sa ilalim ng mga paa ni Manuel Bennett ay agad na nabasag, na nagpapataas ng mga ulap ng alikabok. Ang Golden Dragon Illusion na umungal, at ang Death God Phantom na bumabalot sa katawan ng puting lalaki, ay gumuho at naglaho ng sabay. Ha! Ang puting lalaki ay nagpakawala ng isang daing at direktang sabog. Sa pagkakataong ito, halos 30 metro ang layo ng lalaking puti bago halos hindi na-stabilize ang kanyang katawan. Para naman kay Manuel Bennett, nakatayo siya sa mismong lugar, pakiramdam na medyo namamanhid ang kanyang kamao, at medyo nabalisa ang chi at dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos ng labanang ito, malinaw na naramdaman din ni Manuel Bennett ang lakas ng puting lalaking ito. Napakalakas ng lalaking ito. Ang pinakamalakas na taong nakatagpo niya mula nang bumaba siya sa bundok ay ang Hidden Dragon Pavilion Master na si Bill Moore. At saka itong lalaking ito. Gayunpaman, ang taong ito ay mas mababa pa rin sa kanya. Kaya lang, basta magseryoso siya, pwede niyang patayin, pero medyo magulo. Sa oras na ito, ang puting lalaki ay nakapikit kay Manuel Bennett, at isang dampi ng pagpapahalaga ang lumitaw sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at malakas na sinabi, talagang hindi masama ang iyong lakas, ngunit hindi mo pa rin ako maaaring maging kalaban. Halika, magpatuloy, tingnan ko kung magkano pa ang magagawa mo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumalikod ang puting lalaki at sumugod sa gilid ng rooftop. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagulat si Manuel Bennett at nagmamadaling sumunod. Baka gusto nitong tumalon sa building. Hindi nagtagal, tumakbo ang puting lalaki sa gilid ng rooftop, at diretsyong tumalon pababa. Ano ba? Hindi napigilan ni Manuel Bennett na mapabulalas, talagang tumalon siya. Ito ang 36 na palapag. Kahit sobrang lakas ng lalaking to, tumalon dito, kapag hindi siya namatay, grabe ang sugat niya, di ba? Ito ay sa sandaling yun kung kailan nagulat si Manuel Bennett. Ang puting lalaki na tumalon pababa mula sa gusali ay inabot at hinayla ang kanyang kurbata. Sa isang kisap mata, masdan, isang itim na glider ang lumitaw sa likod ng puting lalaki, naglipad at lumilipad sa malayo. Pwede pa ba yun? Nagulat si Manuel Bennett. Hahaha. Tumawa ng malakas ang puting lalaki, anak, mayroon kang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang puting lalaki ngayong gabi, nagsasalita ng matatas na wika ng East Nation, na may banayad na boses. Habang nagsasalita siya, ang puting lalaki ay naglabas ng isang itim na card mula sa kanyang dibdib at inihagis ito sa kanyang likuran. Swoosh! Ang itim na card ay direktang lumipad patungo kay Manuel Bennett. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at sinalo ang itim na card na papunta sa kanya. Nang muling tumangala si Manuel Bennett, ang lalaking Caucasian ay nawala na sa kadiliman ng gabi. Walang magawang umiling si Manuel Bennett. Walang paraan sa paligid nito.
Hindi niya inaasahan na may flight suit ang lalaki sa kanya. Hindi siya makakalipad, kaya napilitan siyang manood habang ang lalaki ay tumakas. Itinaas ni Bennett ang itim na card sa kanyang kamay para mas matingnan. Ang itim na card ay kasing laki lamang ng isang palad, na huwad mula sa isang napakanipis na metal at pininturahan ng buong itim. Sa harap ng card ay isang pulang dugo na karakter para sa kamatayan. Tungkol naman sa likod, inilalarawan nito ang imahe ng isang Reaper. Anong klaseng tao ang lalaking ito? Bennett mumbled, medyo nalilito. Kuya Bennett, anong nangyari? Mr. Bennett, bakit ngayon lang may mga tunog ng away? Sa sandaling ito, nagmamadaling umakyat sina Barden Bard, Progna Bates, at Lily Teasdale mula sa ibaba. Gayunpaman, medyo natarante silang tatlo nang makita lang nila si Bennett na nakatayong mag-isa sa rooftop. Ngayon lang sila nakarinig ng mga tunog ng away. Bakit si Bennett lang ang nandito? Bukod dito, sa pagtingin sa mga sariwang bitek sa lupa, maliwanag na isang matinding labanan ang naganap. Tumingin si Bennett sa direksyon kung saan umalis ang Caucasian na lalaki, at sinabing, pagkatapos lang ninyong pumasok sa silid, sinubukan akong patayin ng isang mamamatay tao na nagkunwaring waiter ng hotel. Hinabol ko siya hanggang dito sa rooftop at nakipag-away. Isang mamamatay tao. Nagbago ang mukha ni Barden Bard, nasaan ang mamamatay tao? Tumakas siya. Sagot ni Bennett. Tumakas siya. Lalong nagulat si Barden Bard, ito ang 36th floor, paano siya nakatakas? Natarante rin sina Lily Teasdale at Progna Bates. Sabi ni Bennett, nakasuot ng glide suit ang lalaking iyon. Tumalon siya pababa ng gusali at lumipad palayo ngayon lang. May ganun bang operasyon? Nagkatinginan sina Barden Bard, Lily Teasdale, at Progna Bates sa gulat. Sinabi ni Lily Teasdale, Mr. Bennett, matagal na kitang sinusundan, at hindi pa ako nakakita ng isang taong nakatakas mula sa iyong pagkakahawak. Pinaikit ni Bennett ang kanyang mga mata, malakas ang lalaking iyon. Kahit na gusto ko siyang patayin, kailangan kong ilabas lahat. At tinanong ko siya kung sino siya, pero hindi niya sinabi. Iniwan lang niya ang card na ito bago siya umalis. Pagkasabi nito, ibinigay ni Bennett ang card kay Lily Teasdale. Ano ito? Kinuha ni Barden Bard ang card para tingnang mabuti ngunit hindi niya maintindihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang katawan ni Progna Bates ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang card. Nanginginig na wika niya, could this be the Death Note? Death Note? Ano ang Death Note? Nalito sina Barden Bard at Lily Teasdale. Tumingin din si Bennett kay Progna Bates. Huminga ng malalim si Progna Bates, pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, at sinabing, sa madilim na mundo, mayroong 4 na hari ng mga asasin na kumokontrol sa 4 na nangungunang organisasyon ng asasin. Sila ay ang Purgatory Death God mula sa Death Temple, ang Dark Mud God mula sa Dark Temple, ang Jade-Faced Slaying God, ni Violet, at ang masamang Butcher mula sa Slaughter God Temple. At ang Purgatory Death God na ito ay unang nirerango sa 4 na hari ng mga asasin at siya ang Master of Death Temple. Sinasabing ang Purgatory Death God ay mag-iiwan ng Death Note, sa tuwing papatay siya ng tao. Ang mga tinatamaan ng Purgatory Death God ay hindi na makakaligtas. Sa kasalukuyan, ang antas ng tagumpay ng pagpaslang ng Diyos sa Purgatorio ay 100%. Oh my God, napaka-cool nitong Purgatory Death God. Bulalas ni Barden Bard. Nagpakawala ng hininga si Progna Bates at sinabing, ang Diyos ng kamatayan sa Purgatorio ay isang alamat at bawal sa mundo ng mga mamamatay tao. Ang kanyang lakas ay higit pa sa 3 pang hari ng mga asasin. Bukod dito, sinasabing ang Purgatory Death God ay hindi lamang ang Master of Death Temple kundi isa rin sa 10 Great Divine Kings ng Divine Court. Anong klaseng organisasyon ang Divine Court? Mas mabigat ba ito kaysa Death Temple? Tanong ni Lily Teasdale. Si Bennett at Barden Bard ay tumingin din kay Progna Bates nang may pagtataka. Ang mga mata ni Progna Bates ay napuno ng pagpipitagan, kaysa sa kakilakilabot. Ang Templo ng Kamatayan at Divine Court ay sadyang hindi maihahambing sa lahat. Hindi maihahambing.
Nagulat si Manuel Bennett, ganun ba talaga kalaki ang pagkakaiba ng Death Temple at Divine Court? Kabanata 482, Kabanata 482, kaya ko siyang talunin. Mabagal na sinabi ni Prajna Bates, ang Divine Court ay isa sa mga nangungunang organisasyon sa Dark World. Ang 10 dakilang Divine Kings ay ang mga master ng iba't ibang larangan, na kabilang sa pagkakaroon na maaaring yumanig sa buong Dark World sa pamamagitan ng pagtapak ng kanilang mga paa. Sinasabing ang Holy Kingdom na ito ay dating numero 1 organisasyon sa buong Dark World. Gayunpaman, may nangyari ng maglaon, at ang Divine Court ay nagsimulang tumanggi, na hindi na ang numero 1 organisasyon sa mundo. Tungkol naman sa Divine Court, ito lang ang alam ko. Gayunpaman, ang organisasyong ito ay isang higanti, lubhang misteryoso at lubhang nakakatakot. Nang marinig ang mga salita ni Prajna, nagulat silang lahat sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, at Barden Bard. Tinamaan ni Barden Bard ang kanyang mga labi at sinabing, kahit ang Purgatory Death God ay isa lamang sa mga God Kings ng Divine Court na ito. Mukhang pambihira talaga ang organisasyong ito. Si Manuel Bennett ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi alam kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng organisasyon na hinayaan ni Neil Kuntz na sakupin ang sarili at itong Divine Court. Sa puntong ito, napakunot ang noo ni Prajna Bates at sinabing, Mr. Bennett, ngayong na-target ka na ng Purgatory Death God, ito ay lubhang mapanganib. Ang Diyos na kamatayan sa purgatorio ay hindi kailanman nabigo noon, ngunit nabigo siya sa iyong mga kamay ngayong gabi, na tiyak na nagpagalit sa kanya. Natatakot ako na sa susunod na panahon, susubukan ng Purgatory Death God ang lahat ng paraan para patayin ka. Sa tingin ko, mas mabuting kontakan mo si Sister Stanley Wheeler at hilingin sa kanya na makipag-usap sa Purgatory Death God. Siguro, kapag tinitingnan ang mukha ni Sister Stanley Wheeler, ang Purgatory Death God ay maaaring sumuko sa pagpatay sa iyo. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, para sa maliit na bagay na ito, huwag na nating pakialaman si Third Senior Sister. Itong maliit na bagay. Napatulala si Prajna Bates, Mr. Bennett, sa tingin mo ba maliit na bagay ito? Ang pumapatay sa iyo ngayon ay ang guro ng templo ng kamatayan, ang hari ng mga asasin, ang Diyos na hari ng banal na kaharian. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Prajna Bates, huwag kang mag-alala. Kakalaban ko lang sa Purgatory Death God. Ang kanyang lakas ay talagang malakas, ngunit hindi siya isang walang talo na pag-iral. At least, sa lakas ko ngayon, kaya ko pa rin siyang talunin. Talaga. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Prajna Bates. Mr. Bennett, matatalo mo ba talaga ang Purgatory Death God? Oo. Sumang-ayon si Manuel Bennett, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag, kung ang Purgatory Death God na ito ay titigil sa pagtatangka na patayin ako, kung gayon. Kung gusto pa niya akong i-provoke, then the next time we meet, papatayin ko talaga siya. Pagpatay sa Diyos ng kamatayan sa purgatorio. Huminga ng malalim si Prajna Bates, nanginginig ang boses, ikaw lang, Mr. Bennett, ang maglakas loob na magsabi ng mga ganyang salita. Tumawa si Barden Bard, Girl Prajna Bates, siguraduhin mo lang. Dahil sinabi ni Brother Bennett na kaya niyang patayin ang Purgatory Death God, tiyak na kaya niya. At bukod pa, gusto kong makita sa sarili ko kung gaano kalakas ang Purgatory Death God kaysa kay Sister Stanley Wheeler. Nagniningning din ang mga mata ni Lily Teasdale, I'm looking forward to fight the Purgatory Death God. Nang marinig ang mga salita ng dalawa, medyo natakot si Prajna Bates. Ang mga taong ito ay talagang walang takot, nangangahas na sabihin na gusto nilang labanan ang Purgatory Death God. Sige, huwag kang matakot, hindi ako kayang patayin ng Purgatory Death God. Lumapit si Manuel Bennett at hinawakan ang ulo ng dalaga, tara na, bababa na tayo. Pagkatapos noon ay umalis na si Manuel Bennett at ang iba pa sa rooftop at kanya-kanyang bumalik sa kani-kanilang kwarto. Pagkabalik sa kanyang silid, naligo si Manuel Bennett at saka umupong nakakros sa kama, handang magtanim. Sa panahong ito, kailangan niyang samantalahin ang oras para sa paglilinang at pagbutihin ang kanyang paglilinang at lakas sa lalong madaling panahon.
Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas maaari niyang harapin ang mga hamon na dumating sa isa't isa at makapaghiganti para kay Proj Bates. Nang si Manuel Bennett ay magsisimulang magtanim. Biglang tumunog ang cellphone na nasa bedside table. Kinuha ni Manuel Bennett ang telepono at nakitang si Julia Stewart ang tumawag kaya sinagot niya ito. Julia, pasado 12:00 na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Mahinang tanong ni Manuel Bennett. Manuel, bakit hindi ka pa bumabalik, may nangyari ba? Dumating ang boses ni Julia Stewart. Sinabi ni Manuel Bennett, sa katunayan, nakatagpo kami ng ilang mga problema, ngunit nalutas ang mga ito. Mabuti naman. Sumagot si Julia Stewart at saka nagtanong, nasaan ka ngayon? Sa hotel, bakit? Saang hotel? Peninsula Hotel. Sumagot si Manuel Bennett at pagkatapos ay curious na sinabi, bakit mo tinatanong ang mga tanong na ito? Tumawa si Julia Stewart, nako, walang dahilan, nagtatanong lang. Sige, magpahinga ka na ng maaga, matutulog na ako. O sige, magandang gabi. Magandang gabi. Matapos ibaba ang tawag, hindi na masyadong nag-isip si Manuel Bennett, inihagis niya ang kanyang mobile phone sa bedside table, at saka nagsimulang mag-cultivate. Unti-unti, pumasok si Manuel Bennett sa entering state. Ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay nagtagpo at bumuhos sa katawan ni Manuel Bennett. Ang katawan ni Manuel Bennett ay nagbuga din ng nakakasilaw na ginintoang liwanag, at isang golden dragon illusion ang bumalot sa kanyang katawan, hindi kapani-pani walang malalim at misteryoso. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal. Biglang tumunog muli ang cellphone na nasa bedside table. Nagising si Manuel Bennett mula sa kanyang paglilinang at binuksan ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang si Julia Stewart na naman ang tumatawag. Ang pangunahing punto ay 2 a.m. na. At this late hour, bakit siya tatawag ulit? Nagkaroon ba ng problema? Sa pag-iisip nito, nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, at dali-dali niyang sinagot ang telepono. Sa sandaling konektado ang tawag, nag-aalalang sinabi ni Manuel Bennett, Julia, anong problema? May nangyari ba? Malumanay na sinabi ni Julia Stewart, huwag kang mag-alala, walang nangyari. Naisip ko lang na baka gutom ka sa gabi, kaya inutusan kita ng late night snack. Maaari kang bumaba at kunin ito. Ha! Hindi napigilan ni Manuel Bennett ang mapangiti. 2 a.m. na, at inutusan mo ako ng late night snack. Sinabi ni Julia Stewart, oo, natakot ako na magutom ka, kaya inutusan ko ito. Bilasan mo kunin mo, wag mo silang paghintayin. Sige. Hindi nakaimik si Manuel Bennett, hindi alam kung ano ang problema ng babae ngayong gabi, na naisip ang umorder sa kanya ng late night snack sa 2 a.m. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsuot ng damit si Manuel Bennett, lumabas ng kwarto, at sumakay ng elevator papunta sa first floor lobby. Pagdating sa lobby, laminggalinga si Manuel Bennett ngunit hindi niya nakita ang delivery person. Puno ng pagdududa ang tiyan, naglakad si Manuel Bennett patungo sa pasukan ng hotel. Nang dumating si Manuel Bennett sa entrance ng hotel. Big Dummy, bumaba ka talaga. Isang magandang boses ang dumating. Nang marinig ang boses na ito, nagulat si Manuel Bennett at mabilis na tumingin sa kalye. Nakita niya ang isang magandang figure na nakatayong maganda. Julia. Nang makita ang figurang ito, si Manuel Bennett ay ganap na natigilan. Halos hindi maproseso ng kanyang isip ang mga nangyayari. Anong nangyayari? Kausap lang niya ang babae sa River City, paano siya biglang sumulpot sa harap niya? At sa katunayan, nakatayo sa kalye ay walang iba kundi si Julia Stewart. Hawak niya ang isang bag, nakasuot ng sky blue slim fit na damit na nakabalangkas sa kanyang matangkad at kaakit-akit na mga kurba, na nagpapakita ng dalawang payat at makatarungang mga binti. Ang itim niyang buhok ay parang talon, umaagos sa hangin. Ang kanyang napakarilag na mukha ay pinalamutian ng mga maselang katangian, malinaw at matingkad na mga mata na kumikinang na parang mga bituin, na may manipis at matamis na mapupulang labi. Sa sandaling ito, ang babae ay nakangiti sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila gasuklay na buwan, hindi ka panipaniwala at hindi maisip na maganda.
Kabanata 483, Kabanata 483, Makapangyarihang Babae. Sa sandaling ito, ang mga dumadaan sa kalsada at mga taong pumapasok at lumalabas sa hotel ay pawang nakatingin sa gilid. Not to mention lalaki, pati mga babae na tulala. Bilang isa sa mga pinakamaunlad na lungsod ng East Nation, ang Arthur City ay nagkaroon ng patas na bahagi ng mga kagandahan. Ngunit hindi pa sila nakakita ng babaeng ganito kaganda sa ganitong lawak. Parehong perpekto ang kanyang anyo at hitsura. Para siyang diyosa sa mga diyosa. Big idiot, ano bang pinangarap mo? Tinagilid ni Julia Stewart ang kanyang ulo, nakangiti ang kanyang mga kilay at mata, habang tinanong niya si Manuel Bennett. Biglang dumating ang sorpresa. Na hindi man lang inisip ni Manuel, dumiretso na siya pababa mula sa hagdan at humahanggo sa kanya. Ano ka ba? Sa isang misla na sigaw, binuhat si Julia Stewart sa mga bisig ni Manuel. Naaamoy ang bango mula sa kanyang katawan at nararamdaman ang kanyang mislan na pagkalastiko. Ang isip ni Manuel ay medyo hindi nababantayan sa sandaling iyon. Sa oras na ito, ang mga taong pumapasok at lumalabas sa hotel, at ang mga dumadaan sa mga lansangan ay natulala. Who is this guy? How dare he hug my goddess? Hindi kaya boyfriend nitong Diyosang to. Diyos ko, ang talo ay may napakagandang girlfriend, ayoko nang mabuhay. Isa-isang humahagulgol ang mga lalaki, nakatingin kay Manuel na may sari-saring inggit, selos, at puot. Namumula ang pisngi ni Julia na parang nahihiya. Itinaas niya ang kamay niya at sinuntok si Manuel ng ilang beses, "Hoy, ibaba mo ako," lahat nakatingin. Laminggalinga si Manuel sa paligid at nakitang napapalibutan nga sila ng mga nanunood. Considering her shyness, binitawan niya ito. Pumasok na tayo sa hotel. Hinawakan ni Manuel ang kamay niya at naglakad papasok ng hotel. Ang mga lalaki ay malapit nang magdurn ng dugo sa galit. Ang diyosa ng puso nila ay pumunta talaga sa hotel na may talo. Pagkapasok ng hotel ay sumakay ang dalawa sa elevator sa itaas ng kwarto. Pagpasok sa silid, nilingan ni Julia ang paligid at sinampal ang kanyang mga labi, "Hindi naman masama ang tinutuluyan mo. Tara, maupo ka, may itatanong ako sa'yo." Idiniin siya ni Manuel sa sofa at umupo sa tapat niya. "Tell me, what's going on? Paano ka biglang napunta sa Arthur City?" Kinalikot ni Julia Stewart ang isang hibla ng buhok at pabirong nagtanong, "Kung sasabihin kong namiss kita at gusto kitang makita, naniniwala ka ba sa akin?" Talaga. Medyo hindi makapaniwala si Manuel. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nagsabi siya ng ganoon sa kanya. Tumango si Julia at sinabing, "May dahilan iyon, kumbaga. Siyempre, isa pang dahilan kung bakit ako nagpunta sa Arthur City ay upang palawakin ang merkado dito." Ang Arthur City ay isa sa mga pinakamaunlad na lungsod ng East Nation. Kung mapapalawak natin ang ating merkado dito, tiyak na mas mabilis na uunlad ang ating East Beauty Pharmaceuticals. Manuel pouted, "Kaya hindi ka nagpunta sa Arthur City partikular para makita ako, nagpapasaya sa akin para sa wala." Hoy, cheer up. Sinabi ko na ang makita ka ang aking pangunahing layunin, at ang pagpapalawak ng merkado ay ang aking pangalawang layunin. Lumapit si Julia, umupo sa tabi ni Manuel, at kinuha ang kaliwang kamay. "Anong ginagawa mo?" Puno ng pagkalito ang mukha ni Manuel. Bago pa makapag-react si Manuel, diretsyong tinanggal ni Julia ang Cartier watch sa kaliwang palso niya. "Julia, ano ito?" Lalong naguluhan si Manuel. Matapos tanggalin ang relo, naglabas si Julia ng isang napakagandang kahon mula sa kanyang bag. Sa loob ng kahon ay isang maingat na ginawa, sobrang pinong panlalaking relo. Nagpakita ito ng karangyaan sa mababang disenyo nito. Matapos kunin ang relo ay maingat na isinuot ni Julia sa palso ni Manuel. "Julia, ano ito?" Si Manuel Bennett ay medyo nalilito. Sinabi ni Julia Stewart, "Ito ay isang relo na hiniling ko sa kumpanya ng sangay ng East Nation ng Patek Philippe na pasadyang gawin lalo na para sa iyo, kasama ang aming mga inisyal sa dial." Curious na tanong ni Manuel Bennett, "Magkano ang halaga ng relo na ito?" Sagot ni Julia Stewart, "Not more or less, 5.2 million lang." Ano?
Biglang napabulala si Manuel Bennett, 5.2 million. Oo. Tumango si Julia Stewart at sinabing, ang dial ay gawa sa mga gemstones at diamante, at gawa ito ng mga matataas na manggagawa, kaya syempre sobrang halaga nito. Bukod dito, kung isa sa alang-alang ang iyong katayuan ngayon, ang pagsusuot ng relo na ito ay maituturing na mura. Syempre, ang presyo ay hindi isang issue. Ang problema ay, huminto siya doon. Ano ito? Naguguluhan si Manuel Bennett sa babae. Tinitigan ni Julia Stewart ang mga mata ni Manuel Bennett at sinabing, ang problema, fiancé mo ako. Maisusuot mo lang ang relo na ibibigay ko sa iyo. Hindi ka maaaring magsuot ng relo na ibinigay ng ibang babae. Nang marinig ang kanyang nangingibabaw na mga salita, lihim na tumawa si Manuel Bennett. Tila ang pagbibigay sa kanya ni Elinda ng relo ay nagdulot na ng kanyang selos. Tumango si Manuel Bennett, okay, Mrs., tama ka. Kung alam mo, kung gayon. Huminto si Julia Stewart sa kalagitnaan, biglang napagtanto, ano ang tawag mo sa akin? Sinabi ni Manuel Bennett, asawa. Muling namula ang mukha ni Julia Stewart, bumilis ang tibok ng puso niya, at mukhang naguguluhan. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, bawal mo akong tawaging asawa, hindi hanggang ikasal tayo. Bakit bawal pa rin? Manuel Bennett looked helpless, engaged na kami, hindi ba formality lang ang pagpapakasal? Umiling si Julia Stewart at sinabing, hindi ka pa nagpo-propose sa akin, at hindi ako pumayag. Sige, hindi kita tatawagan ng ganyan. Napabuntong hininga si Manuel Bennett at umiling. Tila kailangan pa ng kaunting pagsisikap para mapagtagumpayan ang babaeng ito. Huminga ng malalim si Julia Stewart at sinabing, Manuel Bennett, actually, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit ako pumunta sa Arthur City para hanapin ka. Anong dahilan? Curious na tanong ni Manuel Bennett. Seryosong sabi ni Julia Stewart, gusto kong matuto ng martial arts mula sa iyo. Natigilan si Manuel Bennett, bakit bigla kang magkakaroon ng ganitong ideya? Umiling si Julia Stewart at sinabing, hindi ito bigla ang impulse, ginawa ko ang desisyong ito pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisip. Sa nakalipas na ilang buwan, paulit-ulit tayong nakatagpo ng panganib, ngunit sa bawat pagkakataon na maaari lamang akong umasa sa iyo upang protektahan ako, at pakiramdam ko ay wala akong silbi. Kaya, gusto kong matuto ng martial arts, para lumakas, at least hindi maging pasanin mo, at magkaroon ng kakayahang protektahan ang sarili ko. So, tuturuan mo ba ako ng martial arts? Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Julia Stewart, dahil nasabi mo na, paanong hindi ako papayag? Sa totoo lang, matagal ko nang gustong turuan ka kung paano magtanim, pero natakot ako na baka hindi mo kayanin ang paghihirap, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Sinabi ni Julia Stewart na may determinadong tingin sa kanyang mga mata, hanggat kaya kung maging malakas, hindi ako natatakot na magdusa. Sige, dahil sinabi mo, tuturuan kita. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, wala akong planong turuan ka ng martial arts cultivation. Kung hindi martial arts cultivation, ano? Si Julia Stewart ay mukhang tuliro. Paglilinang. Sinabi ni Manuel Bennett ang dalawang salita. Ano? Paglilinang. Nablangko ang buong pagkatao ni Julia Stewart. Oo, ito ay paglilinang. Tumango si Manuel Bennett. Kabanata 484, Kabanata 484, 9 Turn Empyrean Phoenix Art. Tuwang-tuwang tanong ni Julia Stewart, kung magiging cultivator ba ako, magagawa ko bang lumipad at maglaho tulad ng mga immortal sa mga pelikula at palabas sa TV? Oo. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, nagsimula ka pa lamang sa paglilinang. Upang makalipad at maglaho, isang mahabang paglalakbay ang naghihintay. Kung tutuusin, kahit ako ay hindi pa kayang gawin iyon. Huminto si Julia, pagkatapos ay napabulalas, magsasaka ka rin ba? Oo. Tumango si Manuel Bennett. Curious na tanong ni Julia, kung ganoon, bakit sinasabi ng lahat na martial arts expert ka?
Tumawa si Manuel, hindi kasi masasabi ng mga ordinaryong tao na cultivator ako, kaya ganyan ang iniisip nila. Nakikita ko. Tumango si Julia bilang pag-unawa, no wonder you're so amazing. You're different from the others. Tumawa si Manuel, talaga, iba ako sa mga martial artist na yan. Lalong na-excite si Julia, kung ganoon bilasan mo at turuan mo ako, gusto ko ring maging cultivator. Sinabi ni Manuel, sige, magsisimula ako sa pagtuturo sa iyo tungkol sa lahat ng mga acupoint at meridian sa katawan ng tao. Pagkatapos ay tuturuan kita kung paano huminga at maakit si Chi. Kapag nahanap mo na ang iyong Chi sense, maaari mong simulan ng formal na paglilinang. Sige. Ipinikit ni Julia ang magagandang mata at tumango. Sa sumunod na panahon, maingat na tinuruan ni Manuel ang babae tungkol sa bawat acupoint at meridian sa katawan ng tao. Dapat sabihin na ang babae ay may mahusay na memorya. Natutunan niya ang lahat pagkatapos lamang ng ilang paliwanag. Pagkatapos, nagsimulang turuan siya ni Manuel kung paano hanapin ang kanyang Chi sense. Pagkatapos ng ilang pag-ikot ng pagtuturo, sinabi ni Manuel, Julia, subukan mong hanapin ang iyong Chi sense gamit ang paraan na itinuro ko sa iyo. Okay. Sumang-ayon si Julia, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged sa sofa, huminga at lumabas habang itinuro sa kanya ni Manuel at hinahanap ang kanyang Chi sense. Lumipas ang oras bawat minuto. Makalipas lang ang isang oras. Biglang iminulat ni Julia ang kanyang mga mata at napabulalas, naramdaman ko ang init sa ibabang bahagi ng tiyan ko ngayon, parang may daloy ng Chi. Ano? Biglang nagulat si Manuel, nahanap mo na ba ang Chi sense mo? Ha? Mukhang naguguluhan si Julia, isinasaalang-alang ba niya na mahanap ang Chi sense ko? Oo. Mukhang humanga si Manuel, ngayong naramdaman mo na ang daloy ng Chi sa iyong tiyan, nangangahulugan ito na natagpuan mo na ang iyong Chi sense. Talagang namangha siya sa talino at pangunawa ng babae. Ang paghahanap sa kanyang Chi sense sa napakaikling panahon ay nalampasan kahit ang mga tinatawag na cultivation henyo. Gayunpaman, marami sa mga ito ay dahil sa kanyang likas na kondisyon. Siya ay isang likas na purong yin na katawan at isang birhen. Ang paglilinang ay magiging mas madali para sa kanya kaysa sa isang ordinaryong tao. Mabilis na tanong ni Julia, ano ang susunod nating gagawin? Sinabi ni Manuel, susunod, tuturuan kita ng kasanayan sa paglilinang. Pagkatapos mong magsanay ng ilang oras, ituturo ko sa iyo ang mga kaukulang pamamaraan. Anong cultivation skill? Tanong ni Julia na may pagtataka sa mukha. Sinabi ni Manuel, ang kasanayang ituturo ko sa iyo ay tinatawag na 9-turn Imperial Phoenix Art. Ito ay isang sinaunang kasanayan na ipinasa mula noong sinaunang panahon, na angkop para sa iyong paglilinang at napakalakas. Dahil dito, matagal nang nagplano si Manuel na ituro sa kanya ang kasanayang ito. Una, ang kasanayan ay napakalakas. Pangalawa, sa sandaling ang babae ay nagsimulang linangin ang kasanayang ito ay magiging perpekto para sa dalawahang paglilinang kasama niya, na nagbibigay ng komplementaryong epekto ng yin at yang at kapwa pagpapabuti. Talaga. Medyo lumiwanag ang mga mata ni Julia Stewart, ano ang pangalan ng cultivation na kasanayan mo? Sinabi ni Manuel Bennett, 9 Heavens Dragon Command. Bahagyang kumunot ang noo ni Julia Stewart, at sinabing, ang 9 Heavens Dragon Command at ang 9-turn Empyrean Phoenix Art, isang dragon at isang phoenix, kakaiba, bakit magkatulad ang dalawang cultivation skills na ito? Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, well, iyan ay dahil ang parehong mga kasanayan sa paglilinang na ito na ginagawa mo at ako ay naipasa mula pa noong unang panahon, parehong napakalakas at mahusay na magkatugma, kaya't tinuturuan kita. Oh! Tumango si Julia Stewart bilang pag-unawa, hindi ito gaanong iniisip. Anyway, kung ano man ang itinuro sa kanya ng lalaki, kailangan lang niyang matutunan iyon. Sinabi ni Manuel Bennett, sige, sisimulan na kitang turuan ngayon. Manamham. Tumango si Julia Stewart. Sa sumunod na panahon, itinuro ni Manuel Bennett kay Julia Stewart ang mind method chant ng 9-turn Empyrean Phoenix Art at tinuruan ang babae kung paano linangin ang kasanayang ito. Matapos turuan siya ng ilang beses,
Kabisado na ng babae ang mind method chant at natutong mag-cultivate. Matapos makumplito ang ilang mga cycle ng paglilinang, ang babae ay bumantong hininga at binuksan ang kanyang mga mata. Curious na tanong ni Manuel Bennett, bakit hindi mo ituloy ang paglilinang? Ang paglilinang ay hindi isang bagay na minamadali. Sagot ni Julia Stewart, at saka tiningnan ang oras sa kanyang mobile phone, pasado 4:00 na ng umaga. Tara na, wala na tayong oras. Anong nagmamadali, anong balak mo? Natarante si Manuel Bennett sa babae. Lumiwanag ang magagandang mata ni Julia Stewart at sinabing, Manuel, samahan mo ako sa dalampasigan para panuurin ang pagsikat ng araw. Kanina ko pa nakita ang sunrise sa beach, ang ganda talaga. That time, I made a decision in my heart na kapag nagka-boyfriend ako, dadalhin ko siya sa beach para manood ng sunrise together. Ha! Hindi nakaimik si Manuel Bennett, 4:00 pa lang ng madaling araw, pupunta tayo sa beach para panuurin ang pagsikat ng araw. Sige, nauubusan na tayo ng oras, tara na. With that, kinaladkad ni Julia Stewart si Manuel Bennett palabas ng kwarto. Pagdating nila sa first floor lobby ng hotel, nagrenta si Julia Stewart ng Ferrari mula sa hotel at inihagis ang mga susi kay Manuel Bennett. Punta tayo sa dalampasigan at panuurin ang pagsikat ng araw. Sige. Nang makita ang sigla ng babae, walang pag-aalinlangan na pumayag si Manuel Bennett. Pagkatapos nito, parehong sumakay sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa kotse. Saang beach tayo pupunta? Tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni Julia Stewart, punta tayo sa Golden Sand Bay Beach, kadalasan tahimik na walang masyadong tao. Sige. Tumango si Manuel Bennett, binuksan ang navigation, pinaandar ang kotse, at dumiretso sa Golden Sand Bay Beach. Bagamat pasado 4:00 pa lang ng umaga, mataong pa rin ang mga lansangan ng Arthur City. Sa matinding trapiko at mga ilaw ng neon na kumikislap, tunay na mararamdaman ng isa ang sigla at enerhiya ng kalakhang lungsod. Binilisan nila ang takbo. Dumating silang dalawa sa Golden Sand Bay Beach bandang 5:30 ng umaga. Katulad ng inilarawan ni Julia Stewart, ang beach na ito ay desyerto at tahimik. Matapos ay parada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Julia Stewart, hinubad ang kanyang high heels, at tuwang-tuwang tumakbo patungo sa dalampasigan. Julia, hintayin mo ako. Sigaw ni Manuel Bennett at mabilis na bumaba ng sasakyan para makahabol. Dahil maaga pa at hindi pa lubusang nagliliwanag ang langit. Sa makatuwid, sina Manuel Bennett at Julia Stewart ay naglalakad na walang sapin sa dalampasigan, magkahawak kamay. Naglalakad sa dalampasigan, tumuntong sa malambot na buhangin, kasama ang malamig na simoy ng hangin sa dagat, nadama ni Manuel Bennett ang matagal nang nawawalang pakiramdam ng kapayapaan at pagpapahinga. Siya ay naging abala kamakailan, naglalakbay pabalik-balik, nakikipaglaban sa mga kaaway sa lahat ng dako, at ang kanyang katawan at isip ay talagang medyo pagod. Masarap magkaroon ng pagkakataong makapagpahinga ngayon. Kabanata 485, Kabanata 485, Guru. Mahabang bakas ng paa ang iniwan nilang dalawa sa dalampasigan. Sa buong daan, pareho silang tahimik, ninanamnam ang katahimikan. Matapos maglakad ng halos 10 minuto, huminto si Julia Stewart at humarap sa karagatan. Manuel, alam mo ba? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Julia. Ano? Ibinaling ni Manuel ang kanyang ulo, mukhang tuliro sa babae. Sa sandaling ito, ginulo ng simoy ng gabi ang buhok ng babae, hindi lamang ito nakaapekto sa kanyang hitsura, ngunit sa halip ay nagpakita ng isang magulong kagandahan. Malambing na sinabi ni Julia, actually, noong unang inayos ng lolo ko ang engagement namin, ayaw ko. Bahagyang ngumiti si Manuel, napaka-normal lang. Noon, kakakilala pa lang namin at biglang kinailangan mag-engage. Kahit sino ay ayaw. Bahagyang yumuko ang bibig ni Julia, na nagpatuloy, ngunit ngayon, lubos akong nagpapasalamat sa desisyon ng aking lolo. Ang pagiging engaged sa iyo ay ang pinakadakilang swerte ng aking buhay.
Salamat sa pagiging nasa tabi ko sa panahong ito, tinulungan ako, pinrotektahan, at binabantayan. Dati hindi ako naniniwala sa Prince Charming mula sa mga fairy tale, pero ngayon naniniwala na ako. Ikaw ang aking Prince Charming. Nang marinig ang sinabi ng babae, tiningnan siya ni Manuel na may lamang sa kanyang mga mata. Napalingon din si Julia, kumikinang ang mga mata na nakatingin kay Manuel. Marahan siyang bumantong hininga, bakas sa mga mata niya ang pagsisisi sa sarili. Manuel, alam kong hindi masyadong maganda ang ugali at ugali ko. Noong una, minamaliit kita, hindi kita naiintindihan, nagreklamo tungkol sa iyo, at nagalit sa iyo. Ito ay talagang kakilakilabot. Pero tiniis mo ako, inalagaan, at sinamahan mo ako sa bawat paghihirap ng paulit-ulit. Napakaswerte ko na nakilala kita. Marahil sa buhay ko, hindi na ako makakahanap ng taong kasing bait mo sa akin. Hindi na hinintay na matapos magsalita ang babae, diretsyong niyakap siya ni Manuel sa kanyang mga bisig. Naninigas ang katawan ni Julia noong una, ngunit hindi nagtagal ay nakahinga at isinandal ang ulo sa dibdib ng lalaki. Magiliw na sinabi ni Manuel, Julia, ang ating pagkikita, pagkilala, at pag-unawa sa isa't isa ay ang tadhanang itinakda ng langit para sa atin. Ang tadhanang ito ay mahalaga, at pahahalagahan ko ito. Tulad ng para sa iyong maliit na quirks at karakter, para sa akin, sila ay tila medyo kaibig-ibig. Kung tutuusin, walang perpektong tao sa mundong ito. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang pagkukulang at pakinabang. Ang mga kalamangan at kahinaan na ito ang bumubuo sa isang buhay, may laman at dugong tao. Nung una tayong magnobyo, akala ko lang maganda ka, pero wala akong nararamdaman para sa'yo. Pero ngayon, alam kong nasakop mo na ang isang napakahalagang lugar sa puso ko. Sa buhay na ito, makakasama mo lang ako, at magiging babae ka lang. Nang marinig ang malumanay ngunit nangingibabaw na salita ng lalaki, naramdaman ni Julia ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso at medyo uminit ang kanyang pisngi. Bahagya niyang inangat ang ulo niya at nagpout, "Why are you so domineering? I can only be with you and be your woman." Ipinulupot ni Manuel ang braso sa baywang ng babae at tumawa, "Oo, ganyan ako ka-dominant. Dahil nahulog ka na sa mga kamay ko, huwag mo nang isipin ang pagtakas sa buhay na ito." Tumango si Julia at sinabing, "Sige, hindi ako tatakbo, sapat na ang hindi tumakas, di ba? Gayunpaman, bawal mo rin akong iwan bigla. Kahit anong gawin mo, dapat sabihin mo muna sa akin, para makasiguro ako." "Walang problema." Pumayag naman agad si Manuel. Naningkit ang mga mata ni Julia, at nagpatuloy, "Tsaka, may isa pa akong ipaalala sa iyo." "Ano ito?" Mukhang naguguluhan si Manuel. Sabi ni Julia, "Alam kong hindi ka ordinaryong tao, at ang mga tagumpay mo sa hinaharap ay lalo lang dadami, at gayon din ang dami ng babaeng nagkakagusto sa iyo. Pero sana hindi ka mabulag sa mga babaeng yan. Kahit na kailangan mong tanggapin ang mga ito, dapat kang maging mas maingat. Dapat silang magkaroon ng ilang kakayahan, at ang kanilang karakter ay dapat nakatumbas ng halaga. Kahit na hindi sila maaaring maging iyong tulong, hindi sila dapat maging pabigat sa iyo." Nang marinig ito, tuluyang natigilan si Manuel. Hindi niya inaasahan na ito pala ang naisip nito para sa kanya. Ang hindi inaasahan ay kung gaano siya ka-open-minded. Kahit na tumanggap siya ng ibang babae, kaya niyang tiisin. Ibinuka ni Manuel Bennett ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumiti si Julia Stewart at sinabing, "What's wrong? Nagulat ka ba?" Tumango si Manuel. Walang magawang sinabi ni Julia Stewart, "Sa totoo lang, hindi ako kasing open-minded at magnanimous gaya ng iniisip mo. Siyempre, hindi ako magiging masaya kung kailangan kong ibahagi ang iyong pagmamahal sa ibang mga babae. Ngunit, para sa iyo, handa akong baguhin ang aking sarili." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manuel at sinabing, "Julia, hindi ko magagarantiya na hindi ako magkakaroon ng ibang babae sa hinaharap. Pero ang masisiguro ko, sa puso ko, lagi mong hawak ang pinakamahalagang posisyon." "Tama na." Tumango si Julia Stewart at saka tumingin sa karagatan.
Nilingan din ni Manuel ang karagatan. Ang mga bituin at ang maliwanag na buwan ay nawala, at ang pagsikat ng araw ay dahan-daang lumitaw mula sa ibabaw ng dagat. Ang makinang na liwanag ang nagpapaliwanag sa lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa. Nagsanib ang dagat at langit, at lupa sa isang makapigil hiningang tanawin. Natigilan din si Manuel sa magandang tanawin sa harapan niya. Talagang sulit na panoorin ang isang napakagandang eksena kasama ang kanyang minamahal minsan. Ilang taon man ang lumipas, ang tagpong ito ay mananatili sa kanyang puso at hinding-hindi makakalimutan. Masayang iminungkahi ni Julia Stewart, magpa-picture tayo. Oo naman. Ngumiti si Manuel at tumango. Pagkatapos, inilabas ni Julia Stewart ang kanyang mobile phone, tumalikod sa karagatan, sumandal sa balikat ni Manuel, nagpout at peace sign, kumuha ng litrato pagkatapos ng litrato, at nag-iwan ng magandang alaala. Hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Napangiti si Julia Stewart at sinabing, "Tere, kain muna tayo ng almusal, tapos mamili sa mall. Ngayon gusto kong bumili, kaya mas mabuting handa kang magbayad, Mr. Richman." Walang problema. Tinapik-tapik ni Manuel ang dibdib at sinabing, "Sige na, bumili ka na, may pera si kuya." Tumawa si Julia Stewart at sinabing, "Mukha kang nouveau-riche ngayon." Tumawa si Manuel at sinabing, "Then today I'll be nouveau-riche for once." Gayunpaman, nang malapit nang umalis sina Manuel at Julia Stewart, biglaan, isang figure ang lumitaw sa di kalayuan. Ito ay isang puting babae, nakasuot ng itim na masikip na katad na suit, na binabalangkas ang kanyang matangkad at sexy na figure. Ang kanyang makinis na ginintuang mahabang buhok ay lumipad sa hangin, ang kanyang sepiro na asul na mga mata ay malalim, ang kanyang ilong ay mataas, ang kanyang nag-aalab na mapupulang labi ay naglalabas ng nakamamatay na pang-akit. Ha, nandito rin ba itong puting dilag para panoorin ang pagsikat ng araw? Pero bakit hindi ko siya nakita ngayon? Napansin din ni Julia Stewart ang puting babae. Bahagyang ipinikit ni Manuel ang kanyang mga mata. Not to mention Julia Stewart, kahit hindi niya napansin kung kailan nagpakita ang babae. Sa sandaling ito, tila mabagal ang paglalakad ng puting babae, ngunit sa ilang paghinga lang ay nakarating na siya sa harapan ni Manuel mula sa daan-daang metro ang layo. At saka, habang papalapit siya, isang malakas na aura at pressure ang biglang lumabas sa katawan ng puting babae. Master. Talagang master ang puting babaeng ito. Julia, umatras ka. Agad na napasigaw si Manuel sa alarma at tumayo sa harap ni Julia Stewart. Kabanata 486, Kabanata 486, ang parehong layunin. Hindi pa bumabagsak ang boses. Boom, boom, boom. Ang dalampasigan at karagatan sa loob ng radius na ilang kilometro ay nanginig ng husto, na parabang nagdudulot ng napakalaking lindol. Nagulat si Julia Stewart, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang susunod na segundo. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang malalaking alon ay umahan mula sa karagatan, na lumiligid patungo kay Manuel Bennett. Ang buhangin sa dalampasigan ay tumaas din sa langit, na naging sandstone tornado na sabay-sabay na dumurog kay Manuel Bennett. Bumilis ang tibok ng puso ni Manuel Bennett, at malakas niyang tinapakan ang lupa, sumisigaw. Pumutok. Sa isang iglap. Ang marahas na true chi ay sumabog mula sa kanyang katawan, nagmamadali sa lahat ng direksyon. Bang, bang, bang. Sinamahan ng sunod-sunod na nakakatakot na pagsabog. Ang mga dambuhalang alon at sandstone na buhawi na dumudurog sa kanya ay nabasag at sumabog, nagwawala sa hangin. Matapos mag-disperse ang sandstone, ang babaeng Caucasian ay lumitaw 10 metro ang layo mula kay Manuel Bennett. Matamang tinitigan ni Manuel Bennett ang babae at nagtanong sa malalim na boses, "Sino ka?" Hindi sumagot ang babaeng Caucasian bagkus ay tumingin kay Manuel Bennett ng may interes. Patuloy na nagtanong si Manuel Bennett, "Maaaring tulad ng Purgatory Death God, isa ka ring mamamatay tao, na gustong pumatay sa akin?" Humajijek ang babae at sinabing, "Anak, hindi ako mamamatay tao. Gayunpaman, ang layunin ko ay pareho sa kanya, na patayin ka."
Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Julia Stewart. Kaya gustong patayin ng babaeng Caucasian na ito si Manuel Bennett. So, taga Dark World ka rin ba? Walang pakialam na tanong ni Manuel Bennett, handa na sa labanan. Tama na. Tumango ang babaeng Caucasian. Ngumisi si Manuel Bennett, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako? Bahagyang tumawa ang babaeng Caucasian, paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Hahaha. Tawa ng tawa si Manuel Bennett, then come and try. Gusto kong makita kung paano maihahambing ang iyong lakas sa Purgatory Death God. Hindi pa bumabagsak ang boses. Ang katawan ng babaeng Caucasian ay nanginginig, ang kanyang momentum ay lumakas, at ang kanyang ginintoang buhok ay lumipad. Ang ikapitong kulay na mga ilaw ay kumikislap sa kanyang katawan, at isang pitong talas na pattern ng bituin ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Naningkit ang mga mata ni Manuel Bennett, "You are a magician from the dark world." Nakipag-away siya sa isang elf mage noon, at alam niya ang paraan ng isang magician. Gayunpaman, ang magic energy na inilabas ng babaeng nasa harapan niya ay halatang maraming beses na mas malakas kaysa sa elf mage. Hindi masama, bata. Ang babaeng Caucasian ay ngumiti ng mapang-akit, mabilis na binibigkas ang isang spell habang winawagayway ang kanyang kanang kamay. Kamatayan Storm. Meteor Fire Rain. Sa isang iglap. Ang mga nakakatakot na bagyo ay dumaan sa kalangitan, na dumurog kay Manuel Bennett. Bukod dito, ang mga grupo ng mga ball ang apoy ay namuo sa kalangitan, humaharang sa araw, at umaatungal patungo kay Manuel Bennett. Ang babaeng Caucasian na ito ay gumamit ng magic ng hangin at apoy sa isang iglap. Ang kapangyarihan at mapangwasak na puwersa ng kanyang pag-atake ay lubhang nakakatakot. Nang inag ang katawan ni Manuel Bennett, at agad siyang nag-condense ng True Chi Shield para ipagtanggol ang sarili. Kabog, kabog, kabog. Ang bagyo at mga bowl ang apoy ay marahas na tumama sa True Chi Shield, na nagdulot ng mapurol na mga kalabog. Ang totoong chi ay lumundag, ang enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon, ang apoy ay nasunog, ang mga hangin ay umungol, ang mga ilaw ay kumikislap, ang kinang na may halong nakamamatay na layunin ng pagpatay. Nang makitang hinarang ni Manuel Bennett ang kanyang pag-atake, napapikit ang babaeng Caucasian at ngumiti, not bad, let's continue. Habang siya ay nagsasalita, ang babaeng Caucasian ay nagpatuloy sa pagbigkas ng mga spells at muling iwinagayway ang kanyang kamay. Ice Blade. Galit ni Thunder. Sa isang kisap mata. Ang mga blade ng yelo at kulog at kidlat ay namuo sa kalangitan, sabay-sabay na umaatake kay Manuel Bennett. Klang, klang, klang. Ang makakapal na mga talim ng yelo at kulog at kidlat ay walang kabuluhang tumama sa True Chi Shield, na naglalabas ng nakakabinging mga ingay ng banggaan. Sa hindi kalayuan, si Julia Stewart ay nakamasid sa pagkabigla habang ang lahat ay nagbubukas. Inaasahan din niya na balang araw ay magiging ganito siya kalakas. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay matutulungan niya si Manuel Bennett kapag nahaharap siya sa panganib. Sa sandaling ito, ang babaeng Caucasian ay sabay-sabay na nagpasigla ng hangin, apoy, yelo, at kulog na mga magic energies, na naglunsad ng matinding pag-atake kay Manuel Bennett. Sa ilalim ng pag-atake ng apat na uri ng mahiwagang enerhiya, ang True Chi Shield na pinalapot ni Manuel Bennett ay pinahina ng patong-patong, tila hindi ito magtatagal. Malamig ang mukha ni Manuel, laging walang kwenta ang pagdedepensa, dapat mag-counterattack. Bagamat ang puting babaeng ito ay isang makapangyarihang salamangkero, ang mga salamangkero sa pangkalahatan ay mahusay sa malalayong pag-atake ngunit hindi malapit na labanan. Hanggat nakipag-away siya sa babaeng Caucasian na ito, hindi niya ito magiging kalaban. Sa pag-iisip na iyon, ibinuka ni Manuel ang kanyang mga braso, itinaas ang kanyang ulo, at umungol. Nine Heavens Dragon's Fury. Roar roar roar. Sinasabayan ng serye ng mga chants at dagandong ng dragon. Tanging nakita, siyam na gintong anino ng dragon ang umungal mula sa katawan ni Manuel, na humahampas sa lahat ng direksyon. Dumagundong. Umalangaw-ngaw ang nakakabasag lupa na tunog ng pagsabog.
Sa isang kisap lang ng mata, agad na nabasag ang hangin, apoy, yelo, at kulog na mahiwagang opons iba ng mahiwagang enerhiya. Matapos basagin ang opons iba ng puting babae. Kumikislap ang figure ni Manuel, naging isang bahid ng liwanag, humahanggos patungo sa puting babae. Nang makita si Manuel na biglang nabasag ang kanyang pag-atake, ang mga mata ng babaeng Caucasian ay napuno ng pagtataka. Pero, bago pa makalapit si Manuel, nagwagayway ulit ng kamay ang puting babae at sumigaw. Banal na kawal ng mga buhangin at bato. Sa isang iglap. Sa dalampasigan, ang mga buhangin at bato ay tuloy-tuloy na nagtitipon, sinisiksik, at nakatambak sa harap ng puting babae. Wala pang ilang segundo. Isang halos 50 talampakan ang taas na sandstone giant ay tumayo, direktang hawak ang malaking kamao nito, sumasabog patungo kay Manuel Bennett. Sa isang suntok, umalangaw ang tuloy-tuloy na pagsabog ng hangin. Si Julia Stewart sa di kalayuan ay natulala na. Ang paningin sa harap ng kanyang mga mata ay hindi umiiral sa katotohanan, tanging sa mga blockbuster na pelikula. Gayunpaman, humarap sa suntok ng sandstone giant. Hindi natakot si Manuel at naghagis ng counterpunch. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Isang suntok ang ibinato, at umalangaw sa kalangitan ang matunog na awit ng dragon. Bumangga ang isang gintong higanteng kamao na pinagsama sa anino ng gintong dragon. Sa isang iglap. Bang! Ang suntok na inihagis ni Manuel ay bumangga ng husto sa suntok na ibinato ng sandstone giant, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Wala pang ilang segundo. Basag. Nagsimulang pumutok ang kamao ng sandstone giant, at agad na kumalat ang mga bitik sa buong katawan nito. Boom! Sinabayan pa ng pagsabog. Ang higanteng sandstone ay direktang pinasabog at naging mga nagkalat na buhangin at mga bato sa buong lugar. Tulad ng pinasabog ni Manuel ng isang suntok ang sandstone giant. Nagwagayway ulit ng kamay ang babaeng puti. Undead Army. Hihihi. Biglang bumangon ang sunod-sunod na multo na panaghoy at pag-ungol ng lobo. Nakita ko lang, ang di mabilang na puting buto na mga sundalo na may hawak na iba't ibang sandata na gawa sa buto at buto ng mga demonyong hayop ay nag-condensed sa hugis, na bumubuo ng isang hukbo, sunod-sunod na sumugod patungo kay Manuel Bennett. Nang makita ang eksenang ito, maging si Manuel ay namangha. Anong klaseng magic ito? At saka, kung isinama ang ganitong klase ng mahika, ibig sabihin ay nakabisado na ng babae ang 6 na uri ng mahika. Bagay talaga ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang mag-ulat. Mabilis na natipon ni Manuel ang kanyang mga iniisip, itinaas ang kanyang kaliwang kamay, ang kanyang palad ay nag-condense ng gintong apoy, at iwinagayway ito pasulong. Whoosh! Ang mga gintong apoy ay umalangaw, na parang nagiging ilog, na nilamon itong undead army. Sa galit na pag-aapoy ng apoy, naging abo ang undead army bago pa man makalapit kay Manuel Bennett. Kabanata 487, Kabanata 487, The Death Witch. Matapos masira ang mga depensa ng puting babae, si Manuel Bennett ay humakbang pasulong, agad na isinara ang layo na mahigit 10 metro, papalapit sa puting babae. Patayin! Na may dumadagandong na tunog. Ang true chi ni Manuel Bennett ay sumabog mula sa loob ng kanyang katawan, pinaikot ang isang malakas na suntok, sumasabog patungo sa puting babae. Ang suntok na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa bumasag sa sandstone giant kanina. Kahit ang Martial Saint Realm experts ay hindi makakayanan ang suntok niyang ito. Isang malalim na pakiramdam ng pagkabigla ang lumitaw sa mga mata ng puting babae. Hindi siya nag-alinlangan, itinaas ang kanyang kanang braso, at pinaandar ang 6 na uri ng mahiwagang enerhiya, na tumatama gamit ang isang palad. Sa isang kisap mata, bang! Malakas na nagbanggaan ang kamao at palad, na lumikha ng thunder shock na pagsabog. Itong dalampasigan, ang karagatang ito ay marahas na nanginginig sa takot. Ang buhangin ay lumipad sa hangin, ang mga alon ng dagat ay napakalakas, at ito ay nakakatakot. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang gumuho, na may buhangin at mga bato na bumubuhos.
Ang susunod na segundo, si Manuel Bennett at ang puting babae ay sabay na napaatras. Ang lugar kung saan nakatayo ang dalawa ay gumuho sa isang napakalaking hukay na may lalim na umabot sa 10 metro. Ang puting babae ay napaatras ng mahigit 20 metro bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Nagawa ni Manuel Bennett na patatagin ang kanyang katawan matapos masabugan ng 10 metro ang layo. Ang pagkakaiba sa kanilang mga lakas ay malinaw. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Manuel Bennett. Ang puting babaeng ito ay hindi lamang magaling sa malayuang pag-atake kundi maging sa malapitang labanan. Lalo na't nakayanan niya ang kanyang pasabog na suntok, na nakakabilib na. Bukod dito, nadama niya na ang lakas ng puting babaeng ito ay hindi mas mahina kaysa sa Purgatory Death God. Napukaw nito ang kanyang fighting spirit. Beauty, Tara, ituloy na natin. Si Manuel Bennett ay umungal, sumugod, lumundag sa malaking hukay, at pumihit muli sa puting babae. Gayunpaman, nang malapit nang mapunta ang suntok ni Manuel, bahagyang umangat ang sulok ng bibig ng puting babae, humajijek, anak, hindi naman masama ang lakas mo, medyo nasiyahan ako. Sige, huminto tayo dito sa araw na ito, see you next time. Pagkasabi nito, ang puting babae ay bumuga ng halik kay Manuel Bennett, at ang 7-pointed star sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumislap, at agad na nawala sa lugar. Boom! Ang suntok ni Manuel Bennett ay tumama sa walang laman na hangin, na lumikha ng isang butas sa lupa. Matapos patatagin ang kanyang katawan, tulala si Manuel Bennett. Wala na. Ang puting babae ay nawala sa ilalim ng kanyang ilong. Higit sa lahat, ang puting babaeng ito ay hindi gumamit ng anumang uri ng ilusyon, ngunit siya ay tunay na nawala. Hindi na niya maramdaman ang aura ng puting babae. Ang gayong kasanayan ay hindi maiisip. Sa sandaling ito, 5 kilometro ang layo mula sa beach na ito, sa tabing kalsada. Nakaparada doon ang isang cool-looking black Harley motorcycle. Sa sandaling ito, isang 7-pointed star pattern ang biglang lumitaw sa lupa sa tabi nito, na naglalabas ng nakakasilaw at kapansin-pansing 7 kulay na liwanag. Ang susunod na segundo, isang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ay ang parehong puting babae mula kanina. Half. Ang puting babae ay nanginginig sa kanyang masakit at namamanhid na kanang kamay, na bumubulong, iyon ay talagang nakakatakot na bata. Habang nagsasalita siya, kinuha ng babaeng puti ang isang espesyal na ginawang mobile phone at tumawag. Mabilis na nakakonekta ang telepono. Nagsimulang magsalita ang puting babae, "Fred, ikaw na ang bahala. Julie, sinasabi mo ba sa akin na hindi ka rin bagay sa batang iyon?" Isang paos na boses ang nagmula sa telepono. Walang magawa ang puting babae, ang lakas talaga ng bata. Kung hindi ko ginamit ang space magic sa instantaneous transfer sa tamang panahon, kanina pa ako niya pinatay. Kawili-wili, hindi ko inaasahan na hindi mo kakayanin ni Miller ang batang ito. May pagkasabik sa boses ng kabilang partido. Seryosong sinabi ng puting babae, "Fred, mag-ingat ka, mas malakas ang batang ito kaysa sa inaakala natin. Nakikita ko ang parehong anino ng ating Divine Emperor sa kanya. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako." Okay. Pagkasabi niyon ay ibinaba na ng babaeng puti ang telepono. Pagkatapos, tumingin siya sa malayong dalampasigan at sumakay sa kanyang motorsiklo. Sa oras na ito, sa malayong beach, tumayo si Manuel Bennett sa lugar kung saan nawala ang babaeng Caucasian at nagmuni-muni ng mahabang panahon. Ngunit hindi pa rin niya maisip kung paano nawala ang babaeng Caucasian. "Manuel, paano biglang nawala yung babaeng yun?" Tumakbo si Julia Stewart, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, "Hindi ko alam kung paano siya nawala, ngunit tiyak na gumamit siya ng mahiwagang mahika." Sa sandaling ito, may tumawag sa kanyang cellphone. Nilabas niya ang kanyang cellphone at nakita niyang si Prajna Bates ang tumawag kaya sinagot niya ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, dumating ang boses ni Prajna. "Mr. Bennett, hindi ba dapat babalik ka ngayon sa River City? Paano ka nawala?" Tumawa si Manuel Bennett, "Sa 2 AM kaninang umaga, hinanap ako ni Sister Stewart,
sinabing gusto niyang makita ang pagsikat ng araw, kaya tumakbo kami sa tabing dagat. Ano? Biglang natigilan si Prajna, ibig mong sabihin sa kalagitnaan ng gabi, hinanap ka ni Sister Stuart. Sinabi ni Manuel Bennett, oo, kasama ko siya ngayon. Nagtampo si Prajna, you guys are really romantic, puyat sa gabi para panuurin ang pagsikat ng araw sa beach. Tumawa si Manuel Bennett, nga pala, Prajna, may gusto akong itanong sa iyo. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Prajna. Hindi ito itinago ni Manuel Bennett, sinabi kay Prajna ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa babaeng Caucasian ngayon. Inilarawan din niya ang hitsura ng babaeng Caucasian at ang magic na ginamit niya kay Prajna. Pagkatapos nito, nagtanong si Manuel Bennett, kilala mo ba kung sino ang babaeng iyon? Matapos marinig ang mga salita ni Manuel, naging mabilis ang paghinga ni Prajna, at nanginginig ang kanyang boses. Oh my God! Mr. Bennett, hindi mo kaya na-encounter ang Death Witch, di ba? Death Witch. Natigilan si Manuel Bennett, na lalong naguluhan, sino ang Death Witch? Huminga ng malalim si Prajna at sinabing, bagaman hindi ako sigurado kung ang babaeng iyon ay ang Death Witch. Pero base sa description mo, malaki ang posibilidad na siya iyon. Ang Death Witch ay ang prinsesa ng Magic Kingdom, isang henyong mago na nakabisado ang 7 uri ng mahika sa murang edad. Lalo na ang kanyang space magic, napakalakas nito, na nagpapahintulot sa kanya na agad na lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Holy shit! Instantaneous transfer. Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett, nakakamangha ang babaeng ito, hindi nakakagulat na nakatakas siya sa ilalim ng aking ilong. Nagpatuloy si Prajna, Mr. Bennett, bilang isang prinsesa ng Magic Kingdom, nakakatakot na ang pagkakakilanlan ng Death Witch. Siyempre, may ibang identity din siya. Ibang pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Tanong pa ni Manuel Bennett. Sumagot si Prajna, isa rin siya sa 10 dakilang banal na hari ng banal na hukuman. Siya ay isang Divine King din ng Divine Court. Hindi nakaimik si Manuel Bennett, sinundot ko ba ang pugad nila o ano, bakit sunod-sunod, lahat sila gusto akong patayin. Sinabi ni Prajna, naguguluhan din ako tungkol dito, dahil karaniwang hindi ganito ang ginagawa ng Divine Court, kahit na nagpapadala ng 2 Divine Kings para pumatay ng isang tao. Talaga bang masyadong mabilis tumaas ang antas ng panganib mo, kaya na-target ka ng Divine Court? Ngunit hindi iyon tama, ang Divine Court ay karaniwang walang pakialam sa mga maliliit na bagay. Walang magawa si Manuel Bennett, kung tatanungin mo ako, sino ang dapat kong itanong? Puno rin siya ng pagdududa ngayon. Talagang pinuntirya siya ng mga tao mula sa Divine Court, at gusto pa nga siyang patayin. Ano nga ba ang nangyayari? Kabanata 488, Kabanata 488, kaya mo ba? Mataimtim na sinabi ni Prajna, Mr. Bennett, anuman ang dahilan. Ngayon ay nakakasigurado kami na kayo ay talagang na-target ng Divine Court. Kaya, dapat kang mag-ingat. Wala pang nakaligtas sa tinutumbok ng Divine Court. Walang organisasyong na-target nila ang nanatiling nakatayo. Oo, nakuha ko. Tumango si Manuel Bennett, na nagsasabing, ngunit, kapag dumating ang kalaban, ganoon din ang depensa. Hindi ako madaling magdudulot ng gulo, ngunit hindi ako kailanman natakot dito. Kung gusto akong guluhin ng Purgatory Death God at Death Witch, kaya ko lang silang lipulin. Nagulat si Prajna, Mr. Bennett, kung talagang papatayin mo ang Purgatory Death God at Death Witch, iyon ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa Divine Court. Walang sino man ang nang-ahas na magdeklara ng digmaan sa Divine Court noon pa man. Kahit na ang iba pang nangungunang organisasyon sa Dark World ay hindi maglalakas loob na magdeklara ng digmaan sa Divine Court ng ganoon kadali. Kung tutuusin, walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Bumantong hininga si Manuel Bennett, lahat sila ay gustong pumatay sa akin, dapat bang maupo na lang ako at maghintay sa kamatayan? Kung talagang dumating iyon, wala akong pagpipilian kundi magdeklara ng digmaan. Ngunit, hindi alam ni Prajna ang sasabihin. Tumawa si Manuel Bennett, sige, huwag kang masyadong kabahan.
Gusto nila akong patayin, pero hindi ganoon kadali. Ngayon pala, gusto kong makasama ka, Sister Stewart. Ikaw, Lily Tisdale, at Barden Bard ay kayang gawin ang anumang gusto mo. Pagkatapos nito, ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Anong sabi ni Prajna? Alam ba niya ang background ng babaeng iyon? Nag-aalalang tanong ni Julia Stewart. Walang itinago si Manuel Bennett at sinabi kay Julia ang lahat ng sinabi sa kanya ni Prajna. Nang marinig ito ni Julia, nanginginig siya sa takot at sinabing, Manuel, kung talagang nakakatakot ang banal na hukuman, hindi ba't maiiwan ka na lamang ng isang dead-end na landas? Dead-end na landas. Manuel Bennett scoffed, hindi pa rin sigurado kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Kasabay nito, hinawakan ni Manuel Bennett ang kamay ni Julia Stewart at sinabing, sige, huwag na nating isipin ang mga hindi kasiya siyang bagay na ito. Tara na mag-breakfast na tayo tapos sasamahan kita sa mall. Pagkatapos, sumakay sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa isang kotse at umalis sa dalampasigan. Pagkabalik sa city center, humanap ng almusal ang dalawa at nag-almusal. Pagkatapos ng almusal, pumunta sila sa malapit na 10,000 Transformations Mall. Ang mall na ito ay isa sa pinakamalaking sa Arthur City, na matatagpuan sa gitna ng lungsod, at nag-aalok ng maraming amenities. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, pumasok sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa mall at nagsimulang mamili. Dahil sa napakagandang ganda at figure ni Julia, nakatawag siya ng atensyon saan man siya magpunta. Nasanay na si Julia dito at hindi naapektuhan. Siya ay pumasok at lumabas sa iba't ibang mga tindahan, bumili ng kanyang mga paboritong bagay. Para sa lahat ng nagustuhan ni Julia, bibilhin ito ni Manuel Bennett. Hindi nagtagal, sinamahan ni Manuel si Julia sa isang Laurent Goodwin store. Isang nakangiting waitress ang lumapit at nagtanong, Sir, Miss, kailangan mo ba ng tulong? Sinilip ni Manuel Bennett ang tindahan at itinuro ang isang itim na off-shoulder long dress na nakasabit sa gitna ng stand, at sinabing, Julia, ano sa tingin mo ang damit na ito? Sagot ni Julia, mukhang maganda, pwede kong subukan. Tumango si Manuel Bennett, sige, subukan mo. Kung kasya, bibili tayo. Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, tumawa ang waitress at sinabing, Sir, napakasarap ng panlasa mo. Ang damit na ito ay ang pinakabagong estilo ng aming tindahan, na idinisenyo ng isang nangungunang world-class na designer. Pinalamutian ito ng 79 na itim na diamante, at ang kayamanan ng aming tindahan, na nagkakahalaga ng 6.8 milyon. Sir, bakit hindi mo tingnan ang ibang mga estilo? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, sa tingin mo ba hindi ko ito kakayanin? Siyempre, ganyan ang iniisip ng waitress sa puso niya. Kung tutuusin, masyadong ordinaryo ang hitsura ni Manuel Bennett para magmukhang mayaman. Kahit na iniisip niya iyon, hindi niya ito masasabi ng tahasan. Ngumiti pa ang waitress at sinabing, Sir, hindi ko po sinasadya. Iniisip ko lang na ang damit na ito ay masyadong mahal at kadalasan ay ginagamit lamang para sa pagpapakita. Walang bumibili nito. Kaya, bibili ako nitong damit. Sa sandaling ito, isang tinig na parang kwek-kwek ang tumunog. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng Armani shirt at isang Rolex gold na relo, na may chubby figure. General Winslet, nandito ka na. Masiglang bati sa kanya ng waitress. Mayabang na tumango ang medyo may edad na lalaki. Pagkatapos, lumapit siya kay Julia, ngumiti, at sinabing, Beauty, basta willing kang maging girlfriend, bibilhan kita ng damit na ito ngayon din. Bago pa siya matapos. Diyos ko, napakaswerte ng dilag na ito. Si General Winslet ay talagang handang gumastos ng malaking halaga para makabili ng 6.8 milyong dolyar na damit para sa kanya. Kung ako yun, papayag ako agad. Sunod-sunod na bulalas ng mga waitress ng shop, ang mga mata nila ay parehong naiinggit at naiinggit habang nakatitig kay Julia. Bago makapagsalita si Julia Stewart, tumawa si Manuel Bennett, paumanhin, pare, ang kagandahang ito ay nakuha na. Kung naghahanap ka ng girlfriend, maghanap ka ng iba.
Pinalaki ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Manuel Bennett at tinanong, "Ikaw ba ang kasintahan ng kagandahang ito?" "Oo." Tumango si Manuel Bennett. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "I must say, kid, what makes you think you're worthy of this beauty?" Walang pakialam na sumagot si Manuel Bennett, "Ako ay karapat-dapat sa lahat ng paraan." Hahaha. Humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang, na nanunuya, "Sa hamak mong buhay na ito, nagkakahalaga ka pa ba ng higit sa $100? At naglakas loob kang pumasok dito at bumili ng damit. Kakayanin mo rin ba?" Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Manuel Bennett. Magsasalita pa sana siya, isang excited na boses ang umalangaw-ngaw. "Nako, hindi ba ito si General Winslet? Ano ang nagdadala sa iyo dito?" Mabilis na pumasok ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng propesyonal na suit at makapal na pampaganda. "Manager Matthew, hello." Magalang na binati siya ng mga waitress sa tindahan. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ang manager ng storefront na ito, si Diana McKenna. Masiglang tanong ni Manager Matthew, "General Winslet, ano ang gusto mong bilhin ngayon?" Itinuro ng medyo may edad na lalaki ang itim na damit at sinabing, "Manager Matthew, gusto kong bilhin ang damit na iyon. Binibili mo ba ito para sa iyong kasintahan?" Lalong lumakas ang sigla ni Manager Matthew. Ang damit na ito ay ang kayamanan ng kanilang tindahan, na nagkakahalaga ng 6.8 milyon. Kung maibebenta niya ito, makakakuha siya ng malaking komisyon. Itinuro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Julia at sinabing, "I'm buying it for this beauty. Kahit hindi ko pa siya girlfriend, mamaya na siya." "Oh." Biglang natauhan si Manager Matthew, at nag-utos sa isang waitress, "Xiao Wang, para saan ka nakatayo dyan? Bilasan mo at kunin mo ang damit na susubukan ng babaeng ito." "Maghintay." Lumapit si Manuel Bennett at sinabing, "Manager Matthew, una kong nakita ang damit na ito, at kung gusto mong ibenta, ibenta mo sa akin." "General Winslet, ito." Nag-alinlangan si Manager Matthew, hindi masyadong naiintindihan ang sitwasyon. Kabanata 489, Kabanata 489, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 800 milyon. Ngumisi ang nasa katanghaliang lalaki, "Manager Matthew, ang batang ito ay walang iba kundi isang walang kwentang deadbeat mula ulo hanggang paa. Dinala niya rito ang kagandahang ito, marahil hindi para bumili ng damit kundi para subukan lang ito, para lang masiyahan ang kanyang kawalang kabuluhan." Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Diana McKenna. Lumingon siya upang tingnan si Manuel Bennett, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, at sinabi sa isang malalim na boses, "Sir, kung hindi mo kayang bilhin ang damit na ito, huwag gumawa ng gulo dito at mang-istorbo sa iba." Umiling si Manuel Bennett at sinabing, "Hindi bale kung kaya ko o hindi, paano mo malalaman na kaya ng lalaking ito?" Napangisi si Diana McKenna, "Anak, kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya si General Cyril Winslet ng Arthur City Speed Express Logistics Co. Limited. Si General Winslet ay may net worth na 1 bilyon at isa siyang VIP sa aming tindahan. Sa tingin mo ba ay hindi niya ito kayang bayaran?" Pagtayo sa tabi nila, itinaas ni Cyril Winslet ang kanyang ulo at sadyang ipinakita ang kanyang Rolex na relo, na ipinagmamalaki ang kanyang katayuan. Mahinahong tanong ni Manuel Bennett, "Malaki ba ang isang netong halaga ng 1 bilyon?" Sa pagkarinig nito, hindi lang sina Cyril Winslet at Diana McKenna, kundi pati ang mga waitress sa tindahan ay tumingin kay Manuel Bennett na parang tanga. Tinuya ni Cyril Winslet, "Anak, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng net worth ng 1 bilyon? Mabibili ko itong storefront at maging ang buong mall kung gusto ko. Siyempre, ito ay bahagyang isang bluff. Bagamat mayroon siyang net worth na 1 bilyon, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang gastusin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa harap ng kagandahan, kailangan niyang magpakitang gilas." Tinuya din ni Diana McKenna, "Anak, 1 bilyon ang pinag-uusapan natin, kaya mo bang mangarap ng ganoon kalaking pera? Sige, ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa isang mahirap na tulad mo,
umalis ka na lang at itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Sa pagitan ni Manuel Bennett at Cyril Winslet, natural niyang susuportahan si Cyril Winslet. Pagkatapos ng lahat, si Cyril Winslet ay isang 1 billion net worth na boss at VIP ng kanilang tindahan. Hanggat pinaglilingkuran nila siya ng maayos, si Cyril Winslet ay patuloy na nagdadala ng pera sa kanilang tindahan. Tulad ng para kay Manuel Bennett, siya ay isang mahirap na talunan sa kanyang mga mata. Medyo nalungkot si Manuel Bennett, ganyan ka ba magpatakbo ng tindahan, iba ang pakikitungo sa mga customer. Kailan mo nagsimulang minamaliit ang iba? Nang marinig ito, nagalit si Diana McKenna. Itinuro niya ang pinto sa labas at sumigaw, "Anak, wala kang kinalaman kung paano ko pinamamahalaan ang tindahang ito. Kailangan ba ng manager ng mataas na si Laurent Goodwin ang iyong pangangaral? Umalis ka dito ngayon din, o tatawag ako ng security." Magagalit na sana si Manuel Bennett, pero hinawakan ni Julia Stewart ang kamay niya at umiling, "Manuel, hayaan mo na, punta tayo sa ibang tindahan." Ayaw niyang makipagtalo sa lalaking ito at masira ang magandang mood niya ngayon. Tumango si Manuel Bennett at naghanda ng umalis kasama si Julia Stewart. Kung tutuusin, napakaraming mamahaling tindahan ng damit dito. Hindi nila kailangan ng isang ito. Nang makita ito, naging balisa si Diana McKenna. Gustong bilhin ni Cyril Winslet ang damit na ito dahil sa babaeng ito. Kung umalis ang babaeng ito, bibili pa kaya si Cyril Winslet? Hindi ba mawawala ang komisyon niya noon? Iniisip ito. Mabilis na sinabi ni Diana McKenna ng malakas, "Miss, hindi ko alam kung paano ka nagawang manligaw ng kawawang batang ito. Ngunit, bilang isang taong nakapaligid, kailangan kong ipaalala sa iyo. Napaka-realistic at malupit ng lipunang ito, at walang kinabukasan ang kawawang batang ito." Dahil handang gumastos si General Winslet ng 6,800,000 para makabili ka ng damit, sapat na iyon para patunayan ang kanyang sinseridad. Mas mapagkakatiwalaan ang pumili ng lalaking tulad ni General Winslet kaysa pumili ng kawawang bata. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Julia Stewart, at lumingon siya. Nang makitang lumingon si Julia Stewart, tuwang-tuwa si Diana McKenna. As expected, kahit Diyosa ka, you have to bow to reality. Nagtaas din ng ulo si Cyril Winslet. Gayunpaman, nang palihim na natuwa ang dalawa. Malamig na tinitigan ni Julia Stewart si Diana McKenna at sinabi, "Bawat salita, kung sino ang pipiliin ko bilang aking lalaki ay wala sa iyong negosyo, at hindi ko kailangan mong ituro ang iyong mga daliri. Sa aking puso, ang aking kasintahan ay 1,000 beses, 10,000 beses na mas malakas kaysa sa General Winslet na ito. At 1,000 beses, 10,000 beses na mas maaasahan." Nang marinig ito, natulala sina Diana McKenna at Cyril Winslet. Akala nila ay yumuko si Julia Stewart sa realidad. Pero hindi nila akalain na ganoon pala ang sasabihin ni Julia Stewart. "Sinasabi mo na ang kawawang batang ito ay 1,000 beses, 10,000 beses na mas malakas kaysa sa akin. At 1,000 beses, 10,000 beses na mas maaasahan. Mayroon akong net worth na 1 bilyon. Siya ba? Mayroon akong 2 bahay sa Thompson Shop. Siya ba? Mayroon akong 6 na luxury cars. Siya ba?" Si Cyril Winslet ay mayabang na naglabas ng isang listahan at pagkatapos ay galit na sinabi, "At, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ako ang VIP ng bawat luxury brand na tindahan ng damit sa mall na ito. Pati ang may-ari nitong mall ay kilala ko. Sa isang salita lang mula sa akin, hindi ka lang makakabili ng mga damit mula sa mga luxury brand na ito, ngunit hindi ka rin makakatagal dito kahit 1 minuto." Si Manuel Bennett ay hindi orihinal na gustong mag-abala sa taong ito, ngunit ngayon siya ay talagang naiirita. Tumingin siya kay Julia Stewart at sinabing, "Julia, hindi naman sa gusto kong manggulo, pero patuloy lang nila akong ginagalit." Nagalit din si Julia Stewart at sinabing, "Manuel, gawin mo ang gusto mo, sinusuportahan kita." "Sige." Tumango si Manuel Bennett, tumingala kay Cyril Winslet, at sinabing, "Ayaw mo akong manatili dito, tama? So ano?" Tinitigan ni Cyril Winslet si Manuel Bennett na may mapanuksong mukha.
Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, kung ganoon, hindi ka na makakarating sa mall na ito sa hinaharap. Path. Biglang humagalpak ng tawa si Cyril Winslet, "You told me not to come to this mall. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ikaw ang may-ari ng mall na ito?" Natawa din si Diana McKenna, "Ang mga kabataan ngayon ay walang pera at walang kakayahan, marunong lang magyabang, talagang katawa-tawa to the extreme." Nanatiling kalmado ang mukha ni Manuel Bennett habang nakatingin kay Cyril Winslet at sinabing, "Kung ganoon, bibilhin ko lang itong mall at i-blacklist kita." Hahaha. Agad namang tumawa ng malakas si Cyril Winslet, "Anak, tanga ka ba o ano, bibili ka nitong mall. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mall na ito? Dahil sa lokos yung ito ay konserbatibong tinatansya na hindi bababa sa 800 milyon. 800 milyon iyon, hindi 80 milyon, hindi 8 milyon, at hindi 80,000. Sige, sabihin na natin for argument's sake na may pera ka talaga para bilhin ang mall na ito, hindi mo pa rin ito mabibili. Hindi mabibili kahit pera. Curious na tanong ni Manuel Bennett. Umiling si Cyril Winslet at nginisyan, talagang hindi ka lokal. Alam mo ba kung kaninong property ang mall na ito? Pag-aari yun ng Chaplin family. Sa ating Arthur City, mayroong 4 na first-class na pamilya. Sila ang Hanna family, Jenkins family, West family, at Chaplin family. Basta hindi sumasang-ayon ang Chaplin family, kahit may pera ka, walang kwenta. Ngumisi si Manuel Bennett, "Ang tinutukoy mo ba ay ang Chaplin family, ang sinaunang pamilya ng gamot ng Arthur City?" Cyril Winslet ridiculed, "Oh who, this country bumpkin knows about the Chaplin family, ha? General Winslet, kilala na ang Chaplin family, hindi nakakapagtakang alam ito ng batang ito." Tumango si Diana McKenna. "Totoo yan." Tumango si Cyril Winslet. Kabanata 470, Kabanata 470, Pagbili ng mall. Biglang sinabi ni Manuel Bennett, "Kung ganoon, dapat ay makabili ako ng mall na ito." Ilang buwan na ang nakalipas, binili ng East Beauty Pharmaceuticals ang Secret Race 8 mula sa Chaplin family sa Arthur City, na tinutulungan silang kumpletuhin ang kanilang ancestral ancient secret recipe, ang 8 Whites Powder. Kaya naman, ang pamilya Chaplin ay nagpapasalamat sa kanya at paulit-ulit na idiniin na kung sakaling pumunta siya sa Arthur City, tiyak na makikitungo sila sa kanya. "Makakabili ka ba?" Tumawa ng parang baliw si Cyril Winslet, "Anak, di ba sabi mo mabibili mo tong mall? Halika, bilhin ito ngayon at ipakita sa akin. Kung makabili ka nitong mall, luluhod pa ako at tatawagan kitang lolo." Si Diana McKenna naman ay tumakbo palabas, sumigaw ng, "Lahat, halika at tingnan mo, may isang super rich na big boss dito na gustong bumili ng 10,000 Transformations Mall." Holy cow, bumibili ng 10,000 Transformations Mall. Sobrang galing. Magkano ang pera para makabili ng mall? Tara na at tingnan natin. Ang mga tao mula sa mga nakapaligid na tindahan, pati na rin ang mga namimili, lahat ay nagtipon sa paligid. Ginawa ito ni Diana McKenna para mapahiya si Manuel Bennett sa harap ng napakaraming tao. Sa kanyang pananaw, nagyayabang lang si Manuel Bennett, at imposibleng mabili niya ang mall na ito. 800 milyon iyon. Ilang tao ang maaaring kumuha ng 800 milyon ng sabay-sabay. Itinuro ni Diana McKenna si Manuel Bennett at malakas na sinabi, "Lahat, itong big boss na ito ang gustong bumili ng mall na ito, kaya bantayan mong mabuti." Mukhang ordinaryo ang batang ito at mukhang hindi mayaman. Makabili ba talaga siya ng mall na ito? Nagbibiro lang siguro siya, hindi naman ako naniniwala. Sa sobrang daming nanunood ngayon, malamang mahihirapan ang batang ito na bumaba ng stage. Ang mga tao ay tumuro at nagbulungan, tinatalakay ang bagay na ito. Hindi sila pinansin ni Manuel Bennett at kinuha ang kanyang mobile phone para tawagan ang ikatlong anak ng pamilya Chaplin, si Henry Chaplin. Maya-maya, nakakonect na ang phone. Si Mr. Bennett ba? Dumating ang boses ni Henry Chaplin. "Mr. Chaplin, ako po." Sagot ni Manuel Bennett. "Oh my God, si Mr. Bennett talaga. Matagal na rin tayong hindi nagkakausap.
Narinig ko ang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo sa River City kamakailan. Nilipol mo ang 12 pangunahing pamilya at napagaling ang napakaraming bata sa loob lamang ng ilang oras. Ang aming buong pamilya Chaplin ay humahanga sa iyo mula sa aming buong puso. Masyadong nasasabik si Henry Chaplin, walang tigil sa pagsasalita. Mabilis siyang pinigilan ni Manuel Bennett, Mr. Chaplin, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa kasiyahan sa ngayon. I'm calling you because I need your help. Sabi ni Henry Chaplin, sabihin mo lang sa akin kung ano ito, at kung makakatulong ang pamilya namin ng Chaplin, tiyak na tutulong kami. Sinabi ni Manuel Bennett, narito ang bagay, kasalukuyan akong nasa iyong 10,000 Transformations Mall, at gusto kong bilhin ito. Pangalanan ang iyong presyo. Gusto mong bilhin ang 10,000 Transformations Mall. Biglang napatulala si Henry Chaplin. Oo. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, kahit magkano ang halaga nito, pangalanan mo lang ang presyo mo. Ito. Natigilan sandali si Henry Chaplin, at saka sinabing, Mr. Bennett, kung gusto mo ang 10,000 Transformations Mall, handang ibigay ito ng pamilya namin ng Chaplin sa iyo ng libre. Ang katotohanan ay, alam ni Henry Chaplin na si Manuel Bennett ay hindi na ang walang pera na batang taga-bayan noon. Si Manuel Bennett ang pinakamayamang tao ng River City, pinakamayamang tao ng South City, at isang pambihirang divine doctor na ang mga kasanayang medikal ay lubos na hinahangad ng pamilya Chaplin. Para lang magkaroon ng mas malapit na relasyon kay Manuel Bennett, sulit ang pamimigay ng mall. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Chaplin, hindi ko kailanman sinasamantala ang aking mga kaibigan. Kung gusto mo talagang ibigay sa akin, mas gugustuhin kong hindi kunin. Tumigil sandali si Henry Chaplin, pagkatapos ay nagsabi, kung ganoon, Mr. Bennett, maaari kang magbayad ng 400 milyon. Natigilan si Manuel Bennett, may nagsabing 800 milyon daw itong mall, paano naging 400 milyon? Nagkunwaring pagkalito si Henry Chaplin at sinabing, sino ang nagsabing 800 milyon? 400 milyon lang. Nakangiting umiling si Manuel Bennett. Natural na alam niya na sinusubukan ni Henry Chaplin na ibigay sa kanya ang mall ng hindi direkta sa pamamagitan ng pagputol ng presyo sa kalahati. Gayunpaman, hindi niya ito itinuro, at sa halip ay sinabi, mabuti, pagkatapos ay 400 milyon. Bigyan mo ako ng account, at ililipat ko ang pera ngayon. Sige, malapit lang ang anak kong si Joey na humahawak ng negosyo, ipapakuha ko agad sa iyo ang kontrata. Maraming salamat, Mr. Chaplin. Walang gulo. Matapos ibaba ang telepono, nagpadala si Henry Chaplin ng isang account number, at inilipat ni Manuel Bennett ang pera. Pagkatapos ng paglipat, iniligpit ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at tumingin kina Cyril Winslet at Diana McKenna, na nagsasabing, sige, nabili ko na ang mall na ito. Ipapadala na ng pamilyang Chaplin ang kontrata, kaya baka kailanganin nating maghintay. Ngumisi si Cyril Winslet, anak, sino ka sa tingin mo, bumibili ng mall na ito sa isang tawag lang? Sinabi mo pa na dadalhin ng pamilyang Chaplin ang kontrata, talagang maganda ang ginagawa mo. Tumawa si Diana McKenna, General Winslet, ang batang ito ay nagsabi na ang pamilyang Chaplin ang magdadala ng kontrata, kaya maghintay na lang tayo. Kung tutuusin, ito ay libreng libangan, kaya maaari rin tayong manood. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett, at hinayla na lang si Julia Stewart sa malapit na upuan. Hindi rin naghiwa-hiwalay ang mga tao sa eksena, handa na silang manood ng drama. Bulong ni Julia Stewart, Manuel, bakit mo binili itong mall? Talaga bang gumastos ka ng napakaraming pera para lang sampilan ang 2 taong ito sa mukha? Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, isang aspeto lang ang paghampas sa kanila, ang isa pa ay sa tingin ko ang mall na ito ay nasa isang magandang lokasyon na may mataas na trapiko. Ang pagbili nito ay tiyak na kita. Plano kong hayaan ang pamilyang Maddox, nakasali na sa negosyo ng mall, na pamahalaan ito. Biglang natauhan si Julia Stewart, kaya iyon ang plano mo. Hindi ko inaasahan na may business mind ka. Masayang tumawa si Manuel Bennett at sinabing, sa mahabang panahon na kasama kita,
Natutunan ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa negosyo. 20 plus minutes lang ang inabot. Isang figure ang sumugod sa mga tao at nagmamadaling pumasok. Ito ay isang binata na may kakaibang ugali, medyo gwapo, at may hawak na kontrata sa kanyang kamay. Young Master Chaplain, bakit ka nandito? Nang makita ito, sumili ang malaking ngiti sa mukha ni Cyril Winslet at binati siya. Gayunpaman, hindi man lang sinulyapan ng binata si Cyril Winslet bagkus ay dirdiretsyong naglakad patungo kay Manuel Bennett. Paglapit niya, bahagyang yumuko ang binata kay Manuel Bennett, magalang na sinabi, Mr. Bennett, hello, I'm Joey Chaplain. My father asked me to bring you the contract. Basta pirmahan mo, sayo na ang mall na ito. Sa isang iglap, natahimik ang eksena. Napanganga ang lahat kay Manuel Bennett, nakanganga ang kanilang mga bibig. Lalo na sina Cyril Winslet at Diana McKenna na mas natulala na parang tinamaan ng kidlat. Ilang sandali lang ang katahimikan. Oh my God, binili talaga nitong mall na to. What the hell? I didn't see that coming. This guy is so rich. He said he'd buy it, and he did. Ang lalaking ito ba ang young master ng isang malaking pamilya? Naghiyawan at nag-usap ang mga tao. May mga pagdududa pa rin si Cyril Winslet. Humakbang siya pasulong, lumunok ng laway, at nagtanong, Young Master Chaplain, ang batang ito ay isang mahirap na tao. Nabili ba niya talaga ang mall na ito? Imposible, talagang imposible. Paano nagkaroon ng napakaraming pera ang batang ito? Malakas ding umiling si Diana McKenna, ayaw maniwala sa katotohanan ito. Kung ito ay totoo, hindi kaya mas mayaman at mas makapangyarihan pa kay Cyril Winslet ang batang nasa harapan niya.